Kinuha ang video na ito habang nag-iimpake si Rene Bobet Baterbonia para sa kanyang nalalapit na biyahe papuntang Maynila. Dahil sa kanyang talento sa basketball, nakatanggap si Rene ng athletic scholarship mula sa Ateneo de Manila University. Matagal na raw kasing pangarap ng binata na makarating ng Maynila para magkolehiyo at maging isang professional basketball player. At nito lang June 4, dumating na ang araw na pinakihintay ni Bobet. Mabay na. Bago umalis, mahigpit na yakap ang ipinabaon ng kanyang ina na si Rovelyn. Payo ka mo para kaniyo. Bet. Yeah. Kita ta. Pengen. Bye bye. Basti. Bye. Kasabay ni Rene lumipad pa Maynila ang kanyang high school basketball coach na si Jess Evangelio. Nakapanayam ng reporter's notebook si Coach Jess. Kwento niya, inihatid pa niya si Rene sa Ateneo de Manila University. Ang pinaka hindi ko makalimutan yung araw na yun is paghiwalay namin, sinabihan niya ako na, Coach, hindi mo na ako uwi ng Davao for 5 years until yayaman ako para maahon ko yung family ko sa kahirapan. Isa rin ang Nigerian national na si Divine Adili sa mga basketball player ng Ateneo. Mula Nigeria, pumunta siya ng Pilipinas para maging student athlete scholar. Ito rin ang nakitang paraan ni Divine para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At nito lang June 8, magkasama si Rene, Divine at iba pang miyembro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team para sa isa raw team building activity at training sa Dipakulaw, Aurora. Pero ang dapat sanang training, nauwi sa trahedya. Ano nga ba ang nangyari bago ang pagkamatay na Rene at Divine? Sa isang town hall event noong June 16 sa Ateneo de Manila University, ikinuwento ng ilang teammate ni Rene at Divine ang mga pangyayari bago ang pagkalunod ng kanilang mga kasamahan. 4:50 na madaling araw, nagsimula raw mag-workout ang kanilang grupo sa tabing dagat. We finished super early and then we had breakfast after that. Matapos ang agahan, sumunod namang naglaro ng dodgeball ang grupo para magpalipas ng oras. Everybody's having fun, but like, we're working hard, it's hot, but we're having fun. Pasado alas 2 ng hapon, dito na raw nagtanong ang kanilang head coach na si Tab Baldwin kung sino-sino ang hindi marunong lumangoy sa kanilang grupo. Sila rin marunong lumangoy, sinabi. Tapos sabi niya, si Divine hindi marunong lumangoy. So yung mga hindi marunong lumangoy, dito lang kayo sa palakit. Baga. To explain properly, so if this is the sea, this is the shore, Coach T is there, and the players are here. Dapat your requirement, the water should be knee to waist. Hindi abot dito kasi di naman kami swimming team na lalago yung training, di ba? Pero makalipas lang daw ang 5 minuto, dito na raw nagsimula ang malalakas na hampas ng alon. We were trying to swim and like a lot of waves followed. But then when we were swimming back to the shallow part, we noticed that we're kind of not moving anymore. Dito na rin nagsimulang magpanik ang grupo. That's when I realized this is bad. I'll say you really need help. And that's why I seen everybody else, the panic is really setting in. Nung mga oras na yon, pilit daw inililigtas ng ibang player ang iba pa nilang kasamahan. Kabilang na si Divine na hindi marunong lumangoy. Divine was already unconscious, and he was too heavy, and so they were scrambling to try and find things to help him with. Ayon naman kay Ian Espinosa, narinig pa raw niyang sumisigaw at humihingi ng tulong si Rene
habang nalulunod. Tapos nung kumaulit ako ng buwelo, pagkangat ko, hindi ko na nakita si Rene. Yung nakita ko na si Divine sa likod. Pero dahil mas lumakas pa ang alon, hindi na raw nila nakita si Rene at Divine. Dito na humingi ng tulong ang grupo sa lifeguard ng beach resort at agad na tumulong sa paghahanap sa mga biktima. Pasado 3:00 ng hapon, dumating ang mga opisyal ng Dipakulaw Police Station kasama ang mga rescuer ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Dipakulaw at agad daw nilang sinimulan ang search and rescue operations. Makalipas ang 10 minutong paghahanap sa dagat, unang natagpuan ang katawan ni Rene at pinagtulungang buhati ng 2 lalaki. Sa video, mapapansing wala ng malay at hindi na gumagalaw si Rene. Nang makarating sa mas mababaw na parte ng dagat, isa-isa nang lumapit ang iba pang mga lalaki para buhatin si Rene hanggang makarating sa pangpang at agad na binigyan ng CPR. Sampung minuto matapos maiyahon si Rene, sumunod namang nakuha ang katawan ni Divine. Gamit ang isang rescue board, dito isinakay si Divine hanggang sa makarating sa pangpang. Sa video, mapapansing sinusubukan pang i-CPR si Divine. Pero agad ding itinigil, saka siya binuhat palayo sa dagat. Ang nangyaring insidente, mas naging malinaw matapos ikwento ng 2 pang basketball player na sina Sam Reyes at Kiefer Alas ang nangyari sa isang podcast. Ayon sa kanila, bago magsimula ang training, binalaan pa raw sila ng kanilang head coach na si Tab Baldwin sa rip current na maaari nilang maranasan habang nasa dagat. We had meetings before training that Coach Tab explained about the rip currents and how to get out of rip. Ang rip current ay isang malakas na agos ng tubig na nabubuo kapag ang alon ay naiipon sa pangpang at mabilis na bumabalik sa dagat. Dahil dito, nagkakaroon ng parang ilog sa gitna ng karagatan na kayang tumangay ng tao. Ang tanong ng ilan, bakit itinuloy pa rin ang team building sa gitna ng nakaambang panganib? Pagsisiwalat pa ng ibang player, may pulso pa si Divine nang maiyahon siya sa dagat. The only one I heard that had pulse was Divine po. He had a pulse? Divine, yes po. They tried CPR for both Rene and Divine on the yung beach. kay no? Rene po, si Sir Jeric. Yeah, RP And then, tapos pinastop po yata pinastop po nung medic para po ilagay sa stretcher and then to rush to the ambulance po. Yes po, pero I'm not sure if that's the proper... Yeah. Sa larawan namang ito, makikitang nasa loob ng ambulansya si Rene. Pero kalaunan, police mobile raw ang nagdala sa mga biktima sa ospital. It wasn't an ambulance. different It po, was police car. Police vehicle. Yes Yeah po. po. I The think- one that went with Rene po was our ball boy po, Kuya Boy. Coach Tab and Coach Dean, they drove like behind the police yata.